everyone! It's me, Angel, and welcome to my channel. May good news sa atin si BIR guys dahil available na ang kanilang Digital TIN ID. So meaning kahit hindi na po tayo pupunta sa kanilang BIR branches, ay makakuha na po tayo ng valid TIN ID sa kanilang online, which is ang ORUS or Online Registration and Update System. Nilinaw po ng BIR na ang physical ID at ang digital ID ay both valid IDs. Ang laking bagay po nito guys na digital TIN ID ngayon kasi ang dami-daming namomroblema sa valid ID, no? Lalo na suspended pa rin ang postal ID at ang tagal-tagal ng national ID. So it's your time guys para makakuha ka ng digital TIN ID. Iwasan nyo na sa mga fixers or sa mga scammers online dahil mache-check po ang inyong TIN ID kung yan ay valid or not. First na kailangan natin gawin guys ay mag-update tayo sa 1905 form para ma-update po dyan ang ating email address dahil kakailanganin po natin yan sa online registration. And as well as kung meron mga details na kailangan mo pong i-update, lalo na guys no doon sa mga matatagal na katulad ko sa TIN na hindi na po nakakapag-update na kailang company na ako, hindi pa ako nakakapag-update sa BIR ko. So, kailangan po natin ang 1905 update form. Pero, para doon sa iba guys na bago lang naman kumuha ng TIN pero wala pang TIN ID and para sa inyo, updated naman kayo, okay lang yon, huwag na kayo mag-fill up ng 1905 form. But you have to make sure guys ha, na yung email address na nilagay nyo doon sa 1905 nyo, sa registration nyo with the TIN ID or TIN number is updated and alam nyo pa kung ano yung email address na nilagay nyo doon. So once na na-fill up mo na yan guys ang 1905, i-email lang po natin yan sa RDO kung saan tayo nakaregister or Revenue District Office. So yan yung RDO kung saan ka po nakaregister. So, no need for you to visit your RDO para lang mag-submit ka ng 1905. Para makuha mo guys ang email ad kung saang RDO ka, isearch mo lang dyan sa Google ang Regional District Office. Ayan, yung website na to guys. And kapag clinic mo yan, yan yung makikita mo. So, lahat ng RDO offices nandyan. So, make sure na alam mo kung saang RDO ka. Pag nakapag-email ka na guys sa iyong RDO, may marireceive kang confirmation from the RDO. No? Pag okay na yan, may na-receive ka ng confirmation email sa kanila, so pwede mo nang magamit yung updated na email address mo. Pwede ka nang mag-proceed doon sa kanilang ORUS. Pupunta ka lang guys sa Google, sa internet, yan, and i-search mo tong e-services ng BIR. And then yan yung makikita mo guys, andito sa baba, ito yung ORUS, or Online Registration and Update System. Click mo lang yan. Next naman, itong new registration, i-click mo yung arrow. And next, yan, may makikita kang as an individual or non-individual. So, doon po tayo guys sa individual. And so, may mga note dito guys, makikita mo sa right side, application for individual registration. Basahin mo po yan lahat ha, para aware ka po. Di ko na isa-isahin kasi matatagalan po tayo, okay? Scroll down mo lang guys, and dyan sa baba, makikita nyo itong create an account. I-click mo yung create an account. So, makikita mo dito, I have read. So, yung box na yan, guys, i-click mo lang yan and i-check mo yung agree. Okay, so next naman, itong register as, i-check mo yung taxpayer and then register as. Dito tayo sa with existing TIN. Kasi meron naman na akong TIN number. Pero para doon sa mga wala pang TIN, ang i-click nyo po dyan is itong without TIN. Yan, so i-fill up nyo lang guys lahat ng details dyan, yung TIN number mo, names, and all, email address, birth date, civil status, gender. Pag na-fill up mo yung email address guys, may magpa-pop up. So ang magpa-pop up dyan guys, ganito. Attention! The permanent email address of the taxpayer should be used during registration. The designation of taxpayer's official and permanent email address is mandatory. It shall be used as an additional manner of serving BIR orders, notices, letters, and other processes or communications to the taxpayer. Service through this official email address shall be presumed valid unless the taxpayer notifies the BIR of any change thereof by updating his or its registration information with the BIR. And then i-click mo lang yung I acknowledge. And then next guys, hingian ka na ng password and i-click mo lang tong I'm not a robot. And then next is register.
Remind ko lang din pala guys, kasi yung TIN ID natin, 'di ba may tatlong zero sa dulo. So wag po natin isali yung tatlong zero sa dulo ha. Wag po natin isali yon dahil mag-error po yung registration mo, hindi po siya magpo-proceed. So dapat ang nakalagay lang po dyan guys is yung 9 digits lang. Then after nun guys, pag na-click mo na yung register, kagaya nitong sa akin, sa nakikita nyo sa screen, ang lumalabas sa akin, email address not found. Our system has detected that you have not updated your contact information in your respective BDO. Kindly process the update as prescribed. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys sa umpisa pa lang na kailangan po nating mag-fill up ng 1905 updating form para ma-update ang ating email address and other details. Okay, katulad ko guys, sobrang tagal ko na po as an employee and hindi ko na maalala talaga kung nakakapag-transfer ba ako ng RDO ko mula sa dati kong RDO dahil ang dami ko ng company napasukan eh. So in every company, may iba-ibang RDO sila, 'di ba? So, pag lilipat ka ng company kasi, lilipat ka rin ng RDO. Malilipat din yung RDO mo. So, ako, hindi ko na alam na saang RDO na ako. And I think hindi rin ako nakapag-update talaga ng email address ko. Kaya hindi tinanggap yung email address ko dito. So, ito pa yung wino-workout ko ngayon, guys. Dahil sinitrace ko pa talaga kung saang RDO na ako. Although, I have TIN ID naman na, no? Meron akong TIN ID and sobrang tagal na nito, guys. Pero maganda kasi yung updated na TIN ID ngayon dahil may nakalagay talaga doon na RDO, kung saang RDO ka, merong QR code. So, this one, yung old kasi, wala siyang QR code. So, maganda yung updated na ID nila ngayon. Pero kapag maging successful naman ang registration mo guys, ibig sabihin okay yung email address mo, may marireceive kang email from BIR na kailangan mong i-verify yung account mo. Pag click mo yung verify account, ito naman yung lalabas sa'yo. Congratulations, you have successfully create an account. Please log in to continue. So, i-check mo lang yung okay. So, make sure guys, sana maalala mo yung email address and your password para doon sa login mo sa August. So, pag click mo yung okay, guys, kailangan mong i-fill up yung email address and password mo and magla-login ka na. Pag na-fill up mo na lahat ng details guys na hiningi sa'yo, so makikita mo na dyan yung get your digital TIN ID. So, i-click mo lang yan. Once na maklik mo yan guys, lalabas lahat ng personal details mo dyan. And ang kailangan mo na lang gawin ay mag-upload ka ng 1x1 ID picture. So, makikita mo naman yan dyan guys kapag i-click mo yung get your digital TIN ID. So, may lalabas po dyan na personal details mo. And nandyan din yung mag-upload ka kung saan ka mag-upload ng iyong 1x1 ID picture. Okay, reminder guys sa ID, dapat updated po yung mukha mo doon. Okay, baka mamaya yung upload mo yung 10 years ago pa para makakambata, no? So, bawal po yon. Magagalit po si BIR doon guys. And higit sa lahat, wag na wag kang gagamit ng ibang mukha na i-upload mo dyan sa TIN ID. Naku, makakasuhan po tayo dyan. Okay? So, your TIN ID, your information, your picture. Okay? Dapat po, hindi po mukha ng ibang tao. So, double check, 1x1 picture, updated picture, malinaw, dapat white background po. Okay? Reminder guys, ang digital version ng TIN ID ay meron silang QR code. So, kung gagamitin nyo yung ID sa iba, and pwede po nilang ma-verify yan para i-scan yung QR code na nandun sa ID mo. Kaya make sure, wag na wag po kayong magpapakuha sa mga fixers or mga ma-scam kayo guys, na kung magkakaproblema po kayo dyan. Hindi nyo malalaman kung valid ba yung nakuha nyo sa fixers or fake, di ba? Linaw din guys ng BIR na hindi mo na kailangang i-print yung digital TIN ID. So, madadala mo yan guys kahit saan. Siyempre, isi-save mo lang yan sa cellphone mo, di ba? Tinuturuan ko na po kayo kung paano kumuha niya. Napakadali lang po talaga. Maging open-minded po tayo guys sa mga online. Dahil unti-unti, nakikita nyo naman guys, di ba, sa bagong generations natin ngayon, more on online na po tayo, kaya dapat wag po tayong magpapahuli, magiging techie po tayo guys sa mga online, okay?
Okay guys, so that's all for our video for today and I hope po marami po kayong natutunan sa video ko ngayon. Thank you so much. Kung meron kayong mga questions guys, don't hesitate to comment below. Sumasagot po ako. And please, be kind naman guys to us. Okay? Be kind po kung meron kayong clarifications, meron kang opinion, meron kayong questions. Magiging mabuti or mabait naman po tayong magtanong. So yun lang guys. Thank you so much for watching.